Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkatalo ng Detroit Pistons at ang balitang bagong plano ngayon ng Los Angeles Lakers. Bigo nga po ang Detroit Pistons na magamit ang kanilang home court advantage sa kanilang Game 5 ngayong araw matapos silang ma-upset ng Cavaliers sa score na 117-113. Kung saan nasayang nga po dito ang nagawang performance ni Cade Cunningham na gumawa sana ng 39 points, 7 rebounds at 9 assists sa kanyang 13 out of 27 shooting sa field goal. Kaya imbis nga po sila ang umangat ay nabaon pa nga po sila sa 2-3 kung saan isang talo na lang naman nga po nila sa kanilang serye kontra sa Cavaliers ay tuluyan na nga po silang malalaglag sa playoffs at magtatapos na nga po ngayong season ang kanilang kampanya. At isa nga po sa mga rason ng pagkatalo ng Pistons ay ang kanilang depensa. Since hindi nga po nila maayos na napipigilan ng opensa ng Cavaliers nang hindi nakakagawa ng foul ang kanilang mga manlalaro. Kagaya naman nga po ng mga nakalipas nilang laban. Bukod nga po kay Cade Cunningham, hirap pa rin naman nga po ang iba nilang mga players na makapag-generate ng puntos lalo na si Jalen Duren na napilitang i-DNP sa buong fourth quarter at sa crucial minutes ng kanilang Game 5. At kapag natalo pa nga po ang Pistons sa kanilang Game 6, ay tuluyan na nga po silang mai-eliminate sa playoffs. Sa ibang balita naman, ilang araw lang naman nga po mula nang malaglag ang Lakers sa playoffs, ay may mga nagsilabasan na rin naman nga po ng mga espekulasyon kung ano ang mga mangyayari sa kanilang mga manlalaro. At isa nga po dito ay ang kanilang starting center na si DeAndre Ayton na inaasahan nga po na i-opt-out o hindi niya kukunin ang kanyang natitirang player option sa Lakers na nagkakahalaga lamang ng $8 million. Mas gusto nga po niya dito na makakuha ng mas malaking kontrata na aabutin ng mahigit sa $30 million sa Lakers o di kay sa ibang kupunan. Ibig sabihin, expected na nga po na magiging isang ganap na unrestricted free agent si Ayton sa darating na off-season. Ang problema, hindi rin naman nga na po afford o walang balak ang Lakers na bigyan si Ayton ng $30 million since may ilang mga mas magagaling nga po na free agent center na merong mababang kontrata ang pwede nga po nalang makuha sa mga susunod na buwan. Pinag-iisipan na rin naman nga po ng Lakers kung kukuha sila ng isang legit na superstar center sa pamamagitan ng isang trade na mas mapapakinabangan nila kumpara kay Ayton bilang starting center kagaya na lang ni Joel Embiid mula sa Philadelphia 76ers.